Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong June 2 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Pepe kung saan ang kanyang kasalukuyang presyo ay naglalaro po dito sa ilalim ng ating Fibonacci resistance na nasa presyong 40 digits 1509. At base po sa ating isang indicator dito, ang particular po ang ating QQA mode indicator ay kasalukuyan pa rin pong nakakaranas ng correction or retest itong si Pepe. Kaya posible po siyang magpatuloy sa kanyang pagbagsak sa mga paparating na araw or magpapatuloy po siya sa kanyang pagko-consolidate dito or magsa-sideways lamang po siya. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon ay check po muna natin ang kanyang performance dito kay CoinMarketCap. At ayan, red na red po siya. Ibig pong sabihin ay talagang bumabagsak po talaga ang kanyang performance. Ang kanyang performance nitong nakalipas na 24 oras ay bagsak po siya ng 3.68%. Ang kanyang 7-day performance naman ay ayan, bahagya na po siyang bumagsak ng 0.64%. Kaya nakikita po natin dito na ayan nga, nakakaranas po siya ng struggle. At mula nung bumagsak po siya rito, nag-umpisa po siyang bumagsak noong May 28. Yan. Tapos nagkaroon siya ng rejection dito nung mga May 30 to May 31 at mukhang ngayon ay ito ay magko-consolidate. Ayan. Kung hindi po siya magko-consolidate ay pwede po siyang magpatuloy sa kanyang pagbagsak. At ipapaliwanag ko po ang dahilan dyan mamaya dito sa ating chart. Ngayon yung kanyang market cap ay bagsak din po ng 3.86% at ang kanyang trading volume ay bagsak naman po ng 40.29%. Ayan, marami na po kasing nagti-take profit dito. Syempre kagaya natin na nakabili po tayo resource, nakapag-accumulate po tayo ng marami dito sa mababang presyo. Ay syempre, mataas na po kasi yung kanyang inakyat or inangat. Kaya marami na pong nagti-take profit ngayon dito. Kaya nahihirapan pong umangat itong si Pepe. Kaya or nakakaranas na po siyang struggle. Kasi ayan, syempre take profit na po 'yan. At check po natin yung kanyang official X account kung meron po silang latest announcement or tweet dito na maaring makaapekto sa kanyang kasalukuyang presyo or sa mga paparating na araw. Ayan, si Binance. Binance has launched a new promotion with Pepe at Pepe Coin Eat. Explore for thousands of merchants and claim up to 100 million Pepe when you send crypto via Binance. Ayan, mamimigay na naman sila ng reward. Yan, itong si Binance, 100 million na Pepe. Kung tayo raw ay kung gagamitin daw natin itong si Binance Pay. Yan, kung magsisend daw tayo ng crypto sa pamamagitan ni Binance Pay, maaari daw po tayong manalo ng hanggang 100 million na amount ng Pepe. Kaya yan, send at least 0.01 or its equivalent for the first time with Binance Pay to receive rewards. Yan lamang po. Kanya lamang po kasimple, maski 1 cent lamang daw yung isi-send natin o yung equivalent nito na crypto sa pamamagitan po ni Binance. At syempre dapat first time po natin gagawin yan at makakatanggap daw po tayo ng reward. Yan, check nga natin, pay with Pepe. Ayan. May 29, you love Pepe, learn so we're launching Pepe airdrop. Ayan, ito naman po nabasa na po natin yan itong mga nakalipas na mga araw. Si Robinhood Crypto EU ay mamimigay po ng Pepe airdrop. Ayan, balikan na po natin ang pag-technical analysis dito kay Pepe. Nasabi ko kanina na maaari itong bumagsak or maaari po itong mag-consolidate. Yan, at dahil sa meron po kasi tayong nabuo, ayan, dito sa itaas na isang resistance line. At ayan, lipat na lamang po natin yan dito. Yan po ang ating resistance. Minor resistance line lang naman po yan. At saka support line naman dito sa ibaba. Yan, palitan natin ng kulay red. Color coding po pala natin dito ay lahat ng mga kulay red ay support line. Lahat naman po ng mga kulay green ay mga resistance line. Ayan. Ito po ay isang kulay red sapagkat ito po ay isang
support line. At nasabi ko kanina na maaari pong bumagsak si Pepe. Yan. At ang dahilan po rito ay kung mababasag po niya yung support line natin dito sa 40 digits 1433. Yan. Kung sakaling nabasag po siya, ay mataas po ang posibilidad na babagsak po siya hanggang dito sa 40 digits 1081. Ayan, at maganda po yan kasi may buy pending order po tayo rito, makakabili po tayo rito sa presyong ito kasi itong mga nakalipas na araw ay ayan, nakakarami na po tayong take profit dito o nakapagbenta na po tayo yan, nakarami na po tayo sa take profit dito. Kaya maganda na rin kung makabili na rin tayo ulit para at least may ibebenta po tayo kung magpapatuloy po sa pag-angat sa presyo itong si Pepe. Ayan. At masasabi ko lamang po na magpapatuloy sa pag-angat itong si Pepe kung mababasag niya yung ating resistance line dito sa 40 digits 1712. Pero mukhang malabo pa rin po itong mangyari hanggat yung ating QQE mode indicator dito ay hindi lumalaki ang kanyang sukat. Base sa ipinapakita po ng QQE mode indicator natin dito ay nasa correction phase pa rin po ito or retracement. Yan, kasi lumiliit yung kanyang mga sukat. Pero yung ating Hall Street indicator dito ay bullish na bullish pa rin yung kanyang yung signal natin dito. Ibig po sabihin ay nananatiling bullish pa rin ang momentum nitong si Pepe. Kakailanganin lamang po niya ng sapat na pahinga at puwelo bago po siya magpatuloy sa muli niyang magpatuloy sa kanyang pag-angat. At yan, meron pa tayong isang pattern dito, ascending triangle pattern po yung nakikita ko rito. Yan, gamitin po natin yung ayan. At palitan natin ng kulay puti para sa ating mga pattern. Ayan, kinonekta po natin yung rejection dito. Ayan, at saka pangalawang rejection niya po rito. At yung lower portion niya naman ay dito naman po yan. Ayan. Kaya parang ayan, hindi naman po siya, hindi po natin siya masasabing ascending triangle pattern. Parang bearish flag pattern po ito. Ayan, babagsak po siya ng matindi kung dito po siya magkakaroon ng breakout sa lower portion nito. Ayan. Pero kung pag dito po siya nagkaroon ng breakout sa upper portion nito ay magpapatuloy po ito sa kanyang pag-angat sa presyo. At patatamaan niya yung sunod po nating price target dito sa 40 digits 2201. Kaya yan po yung ating pattern, pero parang mukhang channel yata, channel pattern ito. Pero mapapansin po natin na parang mas maliit, parang lumiliit yung kanyang dulo. Ayan na nga, ayan, lumiliit nga. Kaya isa po itong pwede na rin natin masabihin ito na isang ascending wedge pattern ito. Kaya, ayan. Ngayon, ayan po yung aking mga pending live spot position, trading positions dito kay Pepe. Meron po akong ayan, dalawang sell pending order dito na nakabase po sa Fibonacci levels natin dito. At tatlong buy pending orders naman dito sa ibaba. Ayan, at yung mga dinaanan ng mga candlestick ni Pepe, ayan po yung aking mga previous take profit. Kaya nakakaapat na beses na po ako sa pagti-take profit dito kay Pepe. At ayan, yung ginagamit kong trading platform dito ay ang TradingView at libre po itong gamitin at meron po lamang kong ginagamit dito na dalawang indicators. Ang Hall Street indicator, nandito po yan sa chart, at ang QQE mode indicator naman, ito yung nandito sa ibaba. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.